Kabahay, naghahanap ka pa rin ba ng bahay na affordable, flood-free at may magandang community? Hindi mo ba mahanap ang bahay na para sa'yo kasi namamahalan ka sa presyo nito? Baka ito na ang para sa'yo. Welcome to Kaya Homes Plus. Hello kabay, this is your Gen Z Property Specialist, Jan Paul Expectation. Will give you your house expectation. So, andito pala tayo ngayon sa Kaya Homes Plus na located sa Barangay Palangge, Naik, Cavite. Alam mo kung paano makapunta dito? Sobrang dali lang. From PITX, sumakay ka ng alternative bus route at bumaba ka sa Naik Indang Road. Pagkatapos ay sumakay ng tricycle papuntang Kaya Homes Plus. Diba sobrang dali lang? Kung handa ka ng i-house tour ang bahay na to, tara house tour tayo. So dito pala, Sky Helena Model sa Kaya Homes Naik ay may lot area na 38 square meters at may floor area na 43 square meters. So kung mapansin nyo, wala tayo ditong car garage kay Helena Model dahil ang meron lang ay mga corner or lot corner po kung makuha natin yung mga unit na yon. Meron lang tayo ditong frontage na nasa 1 meter. Pero pwede natin itong gawan ng garden, pocket garden, o di kaya naman kung gusto natin magpa-extend or magpa-expand ng bahay, pwede po. Pasok po tayo. So, ito naman ang ating actual turnover ni Helena Model. Siya po ay naka-basic turnover. Parehas na parehas po ni Leora Homes Naik. Napapatanong po ba kayo kung bakit ko na-mention si Leora Homes Naik? Kasi parehas po ang developer nila. May City Homes developer po. So, alam natin na matibay ang bahay na pagkagawa nito. So, di ko pala nasabi kabahay na naka-wood na po ang ating door. Dito naman po, basic turnover. Meron na tang paint ang walls. May paint na din pang ceiling. At may metal casement po tayong window dito. So, di ba? May grills na din po itong kasama. So, hindi na po tayo siya masyadong maggastos para sa ating safety. So, dito naman ang ating power switch. Kung mapansin nyo, madami po tayong outlets dito. Madaming outlets po na naka-ready. Iba-iba pong saksakan ang pwede dyan. Ito naman po tayo sa ating toilet and bath. So, ito naman po ang ating toilet and bath. Napakalawak po ng ating toilet and bath. At kung mapapansin ninyo, naka 3 layers na po siyang tiles. At ang taas naman po ay naka plain white paint lang po siya. Tapos, ang flooring naman po natin is dito po sa bandang dito ay naka-level na po dito. Ito naman po ay pwede tayo dito maglagay ng partition para sa ating shower room. Pwede tayo dito maglagay ng shower area or curtains gaya po doon sa ating dress-up unit. So, complete na din po ang ating fixtures. Meron na tayong soap holder, faucet, shower, toilet, tissue holder, at may lavatory na din po tayo. So, dun po tayo sa ating service area. So, dito naman po sa ating service area, naka-metal flush door po tayo dito, pati po ang ating hamba. Doon naman po sa ating toilet and bath ay naka-plastic PVC po, pati ang kanyang hamba. So, ito naman po ang ating dito service area. So, dito po natin matatagpuan ang ating countertop. So, naka-ceramic tiles na po ito. Meron na pong stainless steel at may faucet na din ito. At ito pang pinagmamalaki natin na rainwater collection system. So, dito po papasok ang lahat ng ulan na may ipon po natin. At dito niya po pwede nating ma-access. Kung mapapansin niyo, meron na tayo ditong faucet. Diba? May lumalabas ng water. Accessible na siya kung gusto natin maglinis dito sa ating service area or gawin natin pangdilig. Kayo na po ang bahala. Naka-connectado po ito sa ating toilet and bath. So kung gusto natin wala tayong tubig or wala tayong pang-flush ng inodoro or ng toilet, meron tayong reserva. So din naman po tayo sa nakalimutan ko po, meron po pala tayo ditong weatherproof outlet. Dito naman po tayo sa ating second floor. Meron po tayo ditong 5 steps ng concrete. At ang exceeding naman po ay naka-cement at concrete po.
Wala lang po tayo ditong railing. Ang kagandahan naman po dito ay mabilis nating maaangat ang ating mga gamit mula sa ground floor at may idea po tayo or kung gusto natin mag-iba ng design, pwede natin siyang i-customize. Tara po! So, welcome po sa ating second floor. So, may provision po siya for 2 bedrooms. Kung mapapansin nyo, meron na painted na ang kanyang walls, painted na po ang kanyang ceiling. May nakaabang na din po dito ang mga switches kung may pa-partition tayo dito ng isang room pa po dito. So, naka-ready na po siya. So, dito naman po sa ating first area, meron po tayo ditong window na naman na naka-railings po. At dito naman po, kung di nyo napapansin, kasi nakapintura po, is may nakaabang po tayo ditong window type aircon. May outlet na din po tayo para dyan. Dito naman po, meron din po tayo ditong window, pati dun sa baba po, para may access po tayo sa ating hagdan kahit hindi tayo nagagamit ng kuryente. Di ba? Kabay, sobrang tipid natin sa kuryente dito sa Kaya Homes 9. So, ayan po. Dito naman po, hindi lang po ceiling ang ating makukuha dito. Naka-astro coil na din po siya. So, sigurado na hindi tayo mainitan sa bahay. Sa ka bahay, tapos na natin malibot ang ating actual turnover. Puntahan naman natin ang ating dress-up unit. Tara po. So, ka bahay, nakita na natin ang ating actual turnover. Ngayon naman, tignan natin ang ating dress-up unit or model unit. So, tara po. Kung mapansin niyo dito sa ating frontage, ang ginawa dito is naglagay lang tayo ng garden, mini parket garden. Naglalagay lang tayo dyan ng tanim kung gusto natin. At makikita natin is nandito na po ang ating septic tank. Hindi ko po siya na-mention kanina sa ating actual turnover. So, madali na po siyang access sa ating septic tank. So, tara po, pasok po tayo. So, welcome po sa ating dress-up unit. So, ito po ang napakagandang dress-up unit ni Helena Model. Kung mapapansin nyo, meron tayo ditong couches na meron pong mga cabinets na naka-built-in na po dito. So, nakakasave po tayo ng space dito. Meron din po tayong center table at lamp po dito sa taas. So, napakagandang touches at mga upuan po. Dito naman, naglagay ng sobrang laking mirror para magpapa-expand ng ating bahay. Refrigerator, and may mga shelves na din po tayo dito para sa ating figurines at cabinets po dito ulit. Yung kabahay, bigyan ko kayo ng idea dito sa ating baba ng ating stairs. Kung mapapansin nyo, pwede natin itong takpan at lagay natin dito ang ating TV console dito sa harap para maximize pa natin ang space dito. So, dito naman tayo sa ating kitchen area. So, ang ginawa dito sa ating kitchen area, naglagay tayo ng cabinets dito at pangluto po. Ito naman, cabinets ulit, lagayan ng mga appliances or mga utensils. So, dito naman tayo sa ating toilet and bath. Kung mapapansin nyo, wala naman siyang masyadong binago. Naglagay lang siya ng shower curtain. Gaya ng sinabi ko kanina, na pwedeng lagyan siya ng shower curtain kasi may provision na siya para sa ating shower room. So, ito, pwedeng curtain area or kaya naman yung glass na pang-separate sa ating shower area. So, punta naman po tayo sa ating second floor. Ay, dito pala sa ating service area. I'm sorry. So, dito naman sa ating service area, wala naman masyadong binago ulit. Pero ganito po kalawak ang ating service area. Pwede natin itong gawin laundry area, kung gusto natin sa loob ng ating kitchen area. O kaya naman expand natin ito, gawin natin itong kitchen area. Diba? Sobrang sulit dito kabahay through Pag-ibig Financing pa. So tara, dito po tayo sa ating second floor. Dito naman, naglagay lang ng Korean blinds para sa ating privacy. So, welcome sa ating dress-up unit. Kung mapansin nyo, parehas lang siya ng layout ni Leora Homes Naik. Kasi, konti lang ang diferensya ng kanyang floor area kay Leora Homes Naik. Kung mapansin nyo, meron tayong double size bed dito. Diba? Kasi pwede dito sa ang ating mga parents or mga loved ones natin na gusto mag-relax galing sa mga work natin. So, ito, kung mapansin nyo, sobrang laki pa ng space dito. Pwede pang gumawa dito ng built-in cabinets or mga cabinets eh. Dito naman, ganun din sa Leora Homes Naik. Naglagay ng chair, design. Pwede din to gawin pa ulit ng ng cabinets kung kaya pa at abot pa sa budget natin.
Dito, Korean blinds para sa ating privacy. Dito naman tayo sa ating second bedroom. So ito naman nating second bedroom, parehas lang din sa ating Leora Homes. Meron tayong pull-up bed dito. Para sa ating kids, ang idea dito is para sa ating kids bedroom. So ito, pwede natin itong gayahin o kaya naman magpalagay tayo dito ng double deck. Pwede tayo magpalagay dito ng double deck. So ayun, malawak pa din. Pwede pa tayo magpagawa dito ng cabinets or lagayan ng toys ng mga kids natin, di ba? With mirror ulit at Korean blinds for ating privacy. So yun kabahay, tapos na natin makita ang ating actual turnover and dress-up unit. Pag-usapan naman natin kung magkano na nga ba ang price ni Kaya Homes na ito. So ayun, tara! So yun kabahay, tapos na natin makita ang ating dress-up unit and ang ating actual turnover. Ngayon naman, pag-usapan natin ang ating presyo ng ating Helena model sa Kaya Homes na Plus. So for as low as 8,000 monthly down payment and 9,000 monthly amortization, magkakaroon ka na ng ganitong bahay na sobrang tibay, flood-free community, through Pag-ibig financing, at may magandang community. So yun kabahay, papakita ko dito sa ating side ang ating sample computation mula sa ating total contract price hanggang sa required income. So kung pasok na pasok po ito sa ating budget, message nyo ako sa ating number na naka-flash sa ating screen. Di naman kaya i-message nyo ako or follow nyo ako sa aking mga social media accounts na nasa description or nasa comment section. So yun kabahay, salamat na naman sa pagsama sa aking house tour. Please subscribe my channel. Don't forget to like, share, subscribe para patuloy kayong makapanood ng aking mga bagong next house tour. So, once again, kabahay, I am John Paul Expectation. Will give you your house expectation. Peace out!